Hello guys, welcome to my channel, Telais Channel. Kumusta na kayo? Ngayon guys, ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-prepare yung tinitinda kong balot. So, ngayon mayroon na akong linagay dito na balot. Ituturo ko sa inyo hanggang sa pagproseso, hanggang sa pagluto. So, tara guys. So, ito guys, bali tatlong klase. Ito yung sinasabing balot siya, penoy, walang sabaw. Itong may guhit na ganito, ito yung penoy na may sabaw, mamasa-masa yung laman niya. Tapos ito yung balot. Ito siya. So ngayon guys, kailangan linisin natin yan. So nag-prepare na ako dito guys ng Scotch-Brite na kailangan nating ilinis. So lagyan na natin siya ng tubig. Kasi tingnan nyo guys, kung hindi natin yan lilinisin, marumi. So, madi-discourage yung ating customer niyan. So, kailangan natin hugasan yan siya. So, nag-prepare na rin ako dito guys sa aking lulutuan. Kailangan natin ng net. Ang purpose naman nito guys, kung bakit ilalagay natin yung itlog dito sa net, para pagka kumulo na yung itlog, hindi siya mag-uumpugan, maiwasan natin yung pagkabasag ng balot. Kasi pag once nabasag yung balot, lugi na tayo noon guys, kasi babaratin na yun. Ipipresyo mo na siya ng kumbaga bagsak presyo na. So pag hindi kumasya dito sa net, pwede tayong gumamit ng sandobag. Ibabalot natin siya doon sa loob, yung yung itlog. Tapos basta mamaya guys ituturo ko sa inyo. So tara, maghuhugas na tayo guys ng itlog. So ganito guys, kailangan dahan-dahan lang guys kasi baka mabasag. So ayan nalilinis siya. Ganyan ang pag linis ng balot. So pagka ganyan guys na yung mga pula-pula hindi na siya matanggal, wag na natin siyang piliting tanggalin kasi kahit anong kuskus natin hindi na siya matatanggal. So ayan na siya guys. Ayan may marking siya. Marking ng itlog. So hayaan na natin siya. Yan yung penoy siya na walang sabaw. So ayan. Kailangan hugasan natin siyang maigi. Kasi pandidirihan yung balot natin pag hindi natin hugasan ng maigi. Pandidirihan ng customer. Ito siya guys, 18 days na to. So ayan guys, nahugasan na natin lahat ng balot. So ilalagay na natin siya dito sa ating net. Ayan.
Hindi ko na guys binukod yung ano, pinagsama-sama ko na. Tapos mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo matatandaan, malalaman kung talagang luto na yung balot natin. Kasi pagka once na natubigan yan siya mamaya, lulutang yan. Lulutang-lutang siya. Dandahan guys ang pag-ano natin kasi baka siya ay mabasag. So ayan guys, tutubigan natin siya. Lagyan natin siya ng tubig. Ay, mayroon pa pala isa dito. So guys, ang style ko nito guys, linalagyan ko siya ng dahon ng laurel para ma-absorb din yung kanyang amoy, hindi malangsa yung balot. Yan ang sekreto ko guys. Tapos lalagyan ko siya ng little amount of salt para ang sabaw niya guys is malinamnam. Paghigop pa lang nila ng sabaw, masarap na. At saka konting pampayot ako dito. Tingnan ko. Ay wala na. Lagyan ko lang siya ng konti lang guys. Bitchin. Yun. Konti lang siya. Tapos, yun nga, nasabi ko, ibubuhol natin. Ito guys, ay pakukuluan mo ng, mamaya isasabihin ko kung ilang minutes ang pagpakulo. So, start na natin. Laki. So, ayan na guys. Natakpan na natin. Antayin lang natin siyang kumulo. So, ito guys. Gumawa na ako ng aking sawsawang suka. So, ito guys. Ang natira kong hindi pa lulutuin, iimbak ko siya dito. Actually guys, itong pagluluto ng balot para hindi lumaki yung sisiw, may mga tips niyan guys para hindi siya lumaki ang sisiw. Kailangan marunong din tayong mag-alaga sa balot natin. Halimbawa binili po natin siya ng 17 days or 16 days, so maliit pa ang sisiw nun. Itong balot guys, umiinit siya. So, ibig sabihin, pag mainit na mainit yung balot, ibig sabihin lumalaki ang sisiw nun. So, pag ganitong nakaimbak siya, kailangan natin siyang pasingawin lang. Huwag siyang tatakpan para sumingaw lang siya, sumingaw. Kasi pag once tinakpan natin siya, lalaki yung sisiw. Hindi na siya pwedeng itinda pag lalaki yung sisiw. So, kung halimbawa ang nabili nyo namang balot is 18 days na, lutuin nyo na siya guys. Kasi kung lulutuin nyo pa siya kinabukasan, so bibilang na yun ng 19 days. So, lalaki na yung balot. So, ayan yung balot na natira ko. Tapos, ito pa yung aking penoy. Ganyan. Tapos, tatakpan ko lang yan siya ng ano, para kumbaga, hindi siya
Kasi hindi naman mainit guys yung ano. Kailangan titingnan-tingnan din yung ano ng balot kung umiinit siya o hindi. Yan, ganyan guys. Para safe talaga siya. Tapos mayroon akong tatakpan ko yan siya. Yan. Tatakpan ko yan siya. So yun. Tapos guys, habang nag-aantay tayo, ipiprepare ko na rin itong chicharon. Yan. So ipiprepare ko na rin siya para mamaya pag maluto na, nakaready na lahat yung aking mga gagamitin. Nagrepack na ako ng asin. Si Miming oh. Ito guys yung aking asin. Para pag may kumakain, mayroon akong ano. Tapos pagka i-take out naman nila, ayan guys, may suka na ako na, tas yung asin. Kasi pagka, syempre pag bibili, tas iuwi nila, so kailangan nila ng sausawan. So ayun. So ayan guys, pag ganyan pa lang siya, so ibig sabihin malapit na siyang kumulo. So wag po muna natin siyang uurasan. Pagka mag-umpisa na po yung pagkulo niya talaga, doon tayo magi-start ng oras. So takpan pa natin ulit kasi hindi pa siya okay. So ayan guys, so kumukulo na siya. So ngayon, dyan tayo magi-start ng pag-oras. So orasan natin siya ng 20 to 25 minutes. So matatapos siya ng, kasi ngayon is 5:20 ng hapon, so matatapos siya ng alas 6:05. 25 minutes lang ang inoras ko guys. Tapos kailangan natin siyang hinaan ang apoy in low fire. Hinaan natin siya guys. Yan. Habang kumukulo siya. So after 20 minutes, mamaya ipakita ko sa inyo kung paano mo malalaman kung luto na yung balot. Ganun ang ano guys, hindi kay basta pinakuluan mo lang okay na. Kailangan mayroon siyang pruweba na talagang luto na siya. So guys, eksakto na alas 6:10. So kailangan na nating patayin. So ngayon, ganito guys, para malaman ang balot kung luto na. Ganito siya guys. Diba nakaano siya sa tubig. Pag inangat mo yan siya guys, natutuyo ka agad. So ibig sabihin luto na yung balot. Ganun guys. Seconds lang guys. Natutuyo ka agad. So kailangan mayroon din pang sapin na tela. Para ano. Tapos para hindi kayo malito sa pag bibenta, yung mga balot ibukod. Tapos ibukod din yung kagaya niyan yung may sabaw. Ibubukod din. Para pag bili sila, hindi tayo malito. So ito yung walang sabaw. May marka naman yan guys. Kaya pag sinabing balot, dito lang sa kabilang side. Yung iba linalagyan ng harang dyan. Pero hindi ko nalalagyan ng harang dyan kasi alam ko naman kung paano ko i-prepare yung aking mga balot. So So ayan guys, kailangan takpan nating maigi yung balot para hindi kagad siya lalamig. Ang hirap ano guys na walang mag video. Yan, dalawang damit ang
tinakip ko para hindi kaagad siya lalamig. So ayan guys, ready to sell na ang ating panindang balot.